Good morning ka Eli, good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga. Ka Eli, matagal-tagal ako wala dito sa studio kasi parating out of town pag linggo. Pero ngayon, kaninang umaga lang ako dumating at mabuti nakahabol dito sa ating programa. Sa mga nakikinig po, magandang umagang muli sa inyo lahat. Okay, good morning ho mga kasama at narinig ko yung mga biyahe nyo, ma'am. Simula pa nung Thursday sa Mindanao kayo, sa may Zamboanga, Basilan. Tapos pag uwi nyo rito, punta na kayo Naga Sabado. Tapos magdamag ngayon, bumiyahe ka ganyan. Hindi na kami natulog kami 2 gabi ka Eli sa bus. Apo. Okay, so para po sa ating mga kababayan at siguro makakuha po natin yung iba pa mga detalye. At ma'am, kumusta ho yung pagpunta sa Zamboanga at hindi po sa Basilan? Ito sa Zamboanga ka Eli, meron kaming parang forum. Yung lahat na stakeholders na kasama namin sa Angat Buhay, nag-forum. Ang main partner namin kasi doon ka Eli, Ateneo de Zamboanga. Yung forum pinag-uusapan, paano ba pwedeng mag-collaborate yung lahat ng mga stakeholders para iisa lang yung pagplano at iisa lang yung direksyon, pagpili ng mga tutulungan para makaahon sa kahirapan. Maraming lumabas doon na mga issues. Ang number 1 na lumalabas talaga parati, peace and order. Parang ang nag-aalala sila ka Eli. Kasi nahihirapan silang mag-aya ng mga investors kasi parating merong parang bias. Agree na yung lahat na magtutulong-tulungan. Pagkatapos nun, binisita namin, meron dun ka Eling Yakan Weaving Village. Ang pinakasadya namin pagbisita, una tingnan yung kalagayan nila at ikumpara ito dun sa kalagayan ng mga weaver sa Basilan, yung mga hobby. Nung punta kami dun sa Yakan Weaving Village ng Zamboanga, nalaman namin na karamihan pala sa binibenta nila biniweave sa Basilan. Kasi sila lahat galing din Basilan. Pumunta lang sila sa Zamboanga nung nagkagulo sa Basilan at doon na sila naglagi. Ngayon na tahimik na relatively yung Basilan, doon ulit yung weaving nila tapos dinadala lang sa Zamboanga. Yung kagandahan doon ka Eli kasi tinitrain na nila yung mga bata. Meron kasing mga ibang mga hobby na mga matatanda na wala nang batang nagkaka-interest. Pero ito ang kagandahan, mga bata na meron na 7 years old, meron 9 years old, marunong na mag-hobby. Gusto sabihin, hindi mamamatay yung weaving doon. Kasi ito, parang simbolo ito ng kanilang tradisyon at kanilang kultura. Nung pumunta naman kami sa Basilan, 3 lugar yung pinuntahan namin, Sumisip, Lamitan, saka Isabela. Ma'am, yung madalas na mapakinggan, lalo na po dito sa Metro Manila, dyan lagi may mga kidnapping at pinaghaharian ng mga abusep. Totoo, nung nagpaplano pa lang nga kami ka Eli, marami yung sumasaway sa akin na pumunta. Pero alam kasi natin, yung Basilan kailangan talaga ng tulong. Pagpunta namin sa Sumisip, ang kausap namin doon yung mga out of school youth. Dati na namin silang tinutulungan, meron silang communal garden para may activity ginagawa tapos meron income. Pero kulang pa din talaga. Kaya ngayon, kasama namin yung aming Angat Buhay partner, yung Dual Tech. Inaano namin, parang tinitingnan kung pwede kaming magpadala ng scholars dito sa Calamba, Laguna para mag-aral. Meron silang, yung Dual Tech, meron programa 6 months to 2 years na tinetrain talaga yung mga kabataan na sa technology, electronics, etc. Tapos meron silang 140 partner companies. Na pagkatapos ng 6 months na training, nag-i-immerse na sila. Parang on-the-job training na kaagad dito sa mga kumpanya. Pagkatapos ng 18 months na on-the-job training, hinahire na nila.
Present ng dual tech yung konsepto doon at yung mga kabataan interesado. So, in the next few weeks siguro ka, Ellie, mag-aano na kami, magre-recruit. Kasi ang target namin, yung first batch 20. Opo. Yung pinakasadya talaga nito, gusto nating ilayo sila. Ilayo sa ano to ka, Ellie, sila talaga yung mga nire-recruit. Sila yung mga nire-recruit ng mga ASG. Opo. At pag walang ginagawa, mas madaling maaya eh. Ganun po talaga, lalo't siyempre, hirap sa buhay. Tapos, sinasabi niyo nga po, out of school, hindi po nag-aaral, talagang Totoo. maiinggan niyo po, ma'am, na mapunta po sa mga teroristang grupo. Totoo. At Bandido, ito, hindi lang ito, Kaeli, pag nagtapos na kasi sila, ang tinutulungan mo, hindi na lang sila eh. Tinutulungan mo yung buong pamilya. Tama. Kasi meron na silang sahod. Actually, after 6 months, yung sa on-the-job training, meron na silang sahod. Ay in the form of allowances. So, excited yung mga bata doon. Paglipat naman namin ng Lamitan, dito sobrang dami ng mga manghahabi, mga weavers. Ang bilang nila mga 400 plus pa yung weavers sa Lamitan. Ito talaga yung pinaka-industriya doon. Pero yung problema doon, pagpunta nga namin, wala silang lugar na pwedeng parang hindi gaya sa Zamboanga na meron parang common service facility. Sa Basilan wala. Nasa ano lang sila, nasa labas ng mga bahay. Pag umiinit, okay lang sa kanila, pero pag umuulan, hindi sila nakakatrabaho. Kaya yun yung pinag-uusapan namin, una, organisahin sila para maging isang parang kooperatiba, para merong parang nagmamanage yung kanilang grupo. Ang pangalawa, yung magkaroon na talaga ng lugar na umulan man o umaraw, pwede sila magtrabaho. Opo. Saka nakakaawa ka, Ellie, kasi ang gaganda talaga ng mga ginagawa nila. Pero sabi ng mga kababaihan, lumalabas, parang mga laborers lang sila. Hindi sila yung nagbebenta ng ginawa nila. May mga traders na kukuha sa kanila, ibebenta sa Zamboanga o sa Maynila. Ang nakukuha nila, mga 100 pesos every 3 days lang. So, hindi kasya ng magbuhay ng pamilya. Malalaki pa naman yung mga pamilya doon kasi mga bata pa sila, nag-aasawa na. Halimbawa, may na-meet kami doon ka, Ellie, na mag-asawa. Ang anak nila 19. Yung 11 9 pala. Yung 9 nandun, na nakilala namin, pero yung mas mga matatanda na hindi nila kasama. Yung nakakaawa ka, Ellie, kasi tinatanong ko yung mga edad ng mga anak, hindi nila alam. Kasi hindi sila rehistrado. At talagang ang daming trabahong dapat gawin doon. At tsatsagaan namin yung ka, Ellie. Kasama naman namin yung mayor pagpunta at si mayor, very, very cooperative. Nagtatanong nga siya kung paano makakatulong yung LGU. At mukhang aktibo rin po yung yung governor mismo ng Basilan. Ang husay ka, Ellie. Ang husay nung governor, minute namin siya sa Isabela. Kinento niya sa amin kung ano yung mga ginagawa. Alam mo ka, Ellie, yung nakakagulat sa Basilan. Una, napakaganda ng probinsya. Sobrang ganda. Pangalawa, kumpleto na yung mga kalsada. Sementado. Yung circumferential road natapos na daw nung panahon ni Pangulong Aquino. Ang sabi ng governor, ang laking tulong nito para maibsan yung terorismo. Kasi maraming lugar na yung naaabot at kunento niya sa amin yung plano ng pagpaunlad ng peace and order situation. So far, 2 taon na siya nakaupo, very successful. Maganda yung cooperation nila with the military. Yung military doon ka, Ellie, na meet din namin. At kami nga nagpasalamat sa serbisyong binibigay sa ating bansa. Sinasabi ko sa kanila na kayo yung mga bayani namin kasi ang hirap kayang ma-assign doon. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari kinabukasan. Kaya nagpasalamat tayo. So talagang napaka-importante na maresolba yung peace and order, lalo na po sa Mindanao kasi napuntahan ko na rin po yan, ma'am. Napakaganda ng lugar Sobra ka, Ellie. Pero ang problema lang po yung peace and order. Totoo. Saka naman, sabi ko nga parang manok at itlog ito. Yung peace and order sa kakahirapan. Nagsasabi na mahirap
kasi masama yung peace and order. May nagsasabi naman na masama yung peace and order kasi mahirap. So, kailangan talagang tulungan. Opo, at syempre, talagang hindi rin po natin may tatanggi na marami po mga pamilya yung madalas po maipit ng labanan ng militar at ng mga terorista o bandido. Yun ang mga nakilala nga namin ka Eli sa Zamboanga. Mga galing silang Basilan. Punta na sila sa Zamboanga kasi madalas yung labanan. Pero kahapon, anong isang araw, nung kausap namin si Governor saka yung pinuno ng Philippine Army doon, matagal-tagal na yung huling labanan. Kaya mukhang nagiging successful yung operations nila. Naging successful yung operations nila. Nandun si General Uy, saka si Governor Hataman. Ano talaga ka, Eli? Yung mga lahat na taong nakausap namin, yung mga hobby, yung mga out of school youth, sinasabi na tahimik na dito ngayon. Kaya sana tuloy-tuloy na. Okay, so yun po mga kasama at sana nga po ay magtuloy-tuloy na at matapos na po yung iba't ibang mga problema sa peace and order dito po sa ating bansa, lalo na po dyan sa Mindanao. At hindi siguro sa Kabisayaan, yung insurgency naman, ma'am, no? Talagang, kasi isa ho ito sa talagang nagpapapigil ng tuluyang pag-unlad dito po sa ating bansa, yung peace and order, para mas lalong maging produktibo yung bawat syudad o munisipalidad. Kasi pag magulo ka, Eli, yung lugar, ayaw talagang puntahan ng negosyo. Tama. Pag walang negosyo, wala ding trabaho. Kaya kailangan talaga tahimik. Yung sinasabi mo sa Visayas recently, nagkaroon pa lang ng encounter na maraming pulis na matay sa Samar. Apo. Kaya nakakalungkot yung mga ganito. Encounter po yun, nakakalungkot kaya po nga ito. Dapat pwede naman sana maiwasan na hindi mangyari, pero nangyari. Yung problema nito, yung epekto kasi pag narinig ng mga negosyante, magdadalawang isip na pumasok pa. Dahil parating natatakot na baka hindi makabuelo sa pagnegosyo. Okay, samantala mga kasama, yan lang po yung ilan sa mga talaga tinutukan po na ating Vice Presidente sa kabila po ng sabihin natin na mapanganib po yung lugar diyan po sa Basilan at particular po sa Lamitan at talagang yan po siguro yung ating mga listeners madalas mapakinggan nila ho yan kapag Basilan. Nako, magulo dyan. Oo nga. Pero pinuntahan nyo ma'am, talagang hindi kayo nagpasaway, hindi kayo nagpaawat. Ang balak talaga namin ka Eddie, tututukan yung tulong doon. Actually, bago ako pumunta, yung aming team, ilang beses na din nakabalik doon. At sila yung gumawa ng parang needs assessment para malaman ano talaga yung pinakakailangan o ano yung sa limitado namin na budget, ano yung pwedeng maitulong sa kanila. Sino mga partners ang pwedeng ayain. Apo. Ano naman, sobrang saya ng mga tao pagpunta namin kasi talagang bihira silang mabisita. Ayun na po. Ito ka, Erin, nakakatuwa na naipasa na siya. Nung 16th Congress, nung ako ay miyembro pa ng House of Representatives, naghain ako ng isang panukalang batas, yung House Bill 5347. Ito din, mental health law. Pero nung panahon ko, hindi siya nakapasa. Hindi nga nakalabas ng committee. Pero ngayon na nirefile siya, nakapasa na. At gusto nating paabutan ng pasasalamat yung dalawang chairman ng Committee on Health sa Senado, si Senator Rizzo Hontiveros, sa House of Representatives naman si Congresswoman Helen Tan. Sila pa yung mga principal author. Oo, kasi ito talaga ka Eli, trabaho ng committee nila. Pag naipapasa yung batas, talagang hindi nakikita ng tao kung ano yung pagod, ano yung nangyayari sa likod. Pero yung pagpasa nito, medyo mabilis ngayon ka Eli kasi 2 years after siya inihain na ipasa na. Paminsan yung panukalang batas inaabot na napakatagal na panahon. Pero finally na ipasa na siya. At tingin natin timely. Timely yung pagpasa. Oo, kasi ano talaga, parati natin naririnig na may marami talagang lalo na ma'am yung issue po ng depresyon. Oo. Kasi lalo't sakto na naaprubahan at naging batas to dahil sa alam naman natin yung naging dahilan ng pagkamatay ni na Kate Spade. Oo. Kilala po ito at si Anthony Bourdain. Ito mga prominente at pag-iisipin mo, ito hindi naman siguro problema pera at kasikatan. Totoo. Pero bakit ganun? Na-depress po sila at parang biktima po sila ng depresyon. Sa ano ka, Eli? Sa atin kasi parang naging tabu, parang ayaw pag-usapan yung ganito.
Pero tingin natin, panahon na para kilalanin siya na parang isa sa mga sakit Apo. na pinagdadaanan, na kailangan talaga ng tulong ng professional. At siguro dito ma'am, bago na ho, no, yung perception ng publiko. Kasi sa Amerika, pag kumonsulta ka sa isang psychiatrist, normal po ito eh. Normal. Sa atin, Pero dito parang tinatago pa. Naku, may ano to, may baltik to, may ano, 'di ba? Parang ikinahihiya. Pero palagi Apo. ko ka, Eli, dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari, hindi na ganon. Sana hindi na Ultimo ganon. ma'am, yung mga artista na sila po umamin na nagkaroon po sila ng depression, 'di ba? Yung singer na si Sarah Geronimo, si Vice Ganda, sinabi lang talaga parang gusto nilang sumuko, pero mga sikat ha. Actually ka, Eli, very common na ito ngayon. Tingin ko kahit noon pa, pero parang hindi lang siya nakikilala. Apo. Pero ngayon na may mga nangyari hindi lang dito sa atin, pero sa buong mundo, sana umiba na yung pagtingin ng tao tungkol sa depresyon. Apo, yun. Na pag merong kapamilya, kaibigan na nagdadaan dito, dapat nalalaman na nila na kailangan talaga ng intervention. Yes, suportahan. Oo. At hindi ito ka, Eli, isang bagay na dapat ikahiya. Kasi common ito, parang nagkaroon ka lang ng din po sakit ito. ng ngipin, di ba? Pero ito, maganda ho ito, ma'am, no? May batas at siguro ay alamin po natin kung particular siguro mas pakinabang lalo na ng mga mahihirap na mamamayan. Kasi alam niyo po, kumonsulta po kayo sa psychiatrist, sobrang medyo mahal. magastos po ito. Saka yung gamot ka, Eli, sobrang mahal. So, kaya nga sinabi ko na napapanahon yung pagpasa ng mental health law. Apo. Kasi hopefully siya yung sasagot dito sa problemang ito. Apo. Okay, samantala mga kasama, nasa linya na natin si Senator Risa Ontiveros at siya po ang pangunahing nagsulong ng mental health bill na ngayon po ay luna. At nakapasa na po sa dalawang kabulungan ng Kongreso at ito po ay na pagtibay o nalagdaan na po ng Pangulo. So, ma'am, nasa linya na po natin si Senator Ontiveros. Ayan. Good morning, Senator Risa. A very good morning po, VP Lenny. Magandang umaga po sa inyo, ni Kaeli, at lahat po ng inyong mga tagapakinig. Nako, Senator, pasensya ka na. Alam namin na linggong umaga ngayon, pero ginambala ka namin. Naku, kayo rin naman po nagtatrabaho kahit linggo. Ito Kaeli, Senator Risa, kilalang-kilala natin bilang health saka women's rights saka human rights advocate. At tuwan-tuwa kami, Senator Risa, nung under your leadership na ipasa na natin yung Mental Health Act. Kaya congratulations saka maraming salamat sa iyo. Naku, maraming salamat po. Actually, tuwan-tuwa po lahat ng mga advocates mula po nung isang linggo na naipirma na ito into law. Mailala po natin, 2 dekada nang nakalilipas mula nung unang ihain ang isang mental health bill, panahon pa ni dating Senador Orly Mercado. Totoo, hanggang po Senator sa panahon niya, VP Lenny sa House, nung nag-file din. Nag-file. Kinikwento ko sa kagandahang loob din ni nung kasalukuyang Senate Committee, Health Committee Chair J.D. Ejercito, pinaubaya po niya ako ipagpatuloy na i-sponsor ito. And syempre, in partnership sa House counterpart ni Chair J.D., si Chair Helen Tan. Naku, VP Lenny, naging maaliwalas yung BICAM conference meeting namin ng 2 contingent. Sobrang smooth at halos walang masyadong pag-combine nung Senate at House versions ng dating mental health bill. At nung natapos na yung trabaho namin, ako pati po yung Department of Health na resource person namin during the BICAM, tuwan-tuwa sila at excited. Sabi nga nila, kahit habang hindi pa ito na ipasa into law, sisimulan na po namin services, implementing rules and regulations. Kaya nga nung nakaraang Lunes, June 25, nagdaos na po ang DOH ng unang tulong nila para i-draft yung IRR kasama yung mga stakeholders, yung ating mga long-time advocates, psychiatrists tulad ni na Dr. June Pagaduan Lopez, yung iba pang mga advocates, yung ating mga magigiting na kabataan, yung Youth for Mental Health Coalition, nandiyan po silang lahat at talaga ba tayong lahat excited na maipatupad na po ito? Oo nga. Ito Senator Risa, magpapasalamat din tayo kay Senator JV. Nung naipasa ito, siya na yung chairman ng Committee on Health. Kaya kay Senator JV Ejercito po maraming salamat. At nakakatuwa nga pakinggan, Senator Risa, na sa BICAM talagang walang sabit.
Kasi walang talagang- sabit po talaga. Siyempre may mga ilang differences sa mga provision dahil sa mga advokasya ng bawat miyembro ng BICAM. Pero nagawan po talaga ng paraan, pinagtyagaan po talaga ng dalawang panel hanggat maipasa rin ang batas. And nung huling linggo, bago ito mag-lapse na lamang sana into law nung June 21, nanawagan ako sa Presidente na sana pirmahan na rin nila. At pinirmahan so naman. Sa bisperas ng June 21, June 20, ay Galing. pinirmahan na rin nila into law. So, meron ba tayo, Senator Risa, ng parang deadline para sa pagpasa ng IRR? Yes po. After yung June 20 signing na naging batas na siya, mayroon pong 6 na pong araw yung mga stakeholders, so executive plus civil society, private sector, sa pamuno po ng DOH na ilabas yung IRR. Kaya talagang waiting with bated breath, great anticipation, lahat, para talagang maipatupad na yung batas na iyan. Pero ito, Senator Risa, para sa mga nakikinig natin ngayon, ano ba yung buod ng batas? Ano yung nasasaad na mga importanteng provision at paano makaka-avail ng services under dito sa batas yung ating mga kababayan? Yun. Siguro po, VP Lenny, 3 o 4 na mahalagang planks. Yung una po, mandato sa DOH na mag-provide sila ng buong range ng psychiatric, neurologic, at saka psychosocial services sa kanila pong regional, provincial, at tertiary level hospital. Tapos pangalawa, at ito mahalaga po para sa localization ng Mental Health Act, na paramihin po nila ang mga doktor, so hindi lang psychiatrist po, lahat ng klase ng doktor, plus nurse, komadrona, pati barangay health workers, na may capability sa mental health service. Kung hindi yung professional na pag-alaga, kasi siyempre specialization ng mga psychiatrist yan, pero lahat po na health service providers hanggang DHW ay at least maka-stop ng possible na sintomas ng mental health concerns, makalapit dun sa tao, hindi pasyente ang tawag sa batas natin, kundi service users, kumustahin sila, tanungin kung okay ba sila, may problema ba, at kung sa tingin nilang dalawa, baka mga ilangan ng professional advice at tulong, kailangan i-refer sa service delivery network ng DOH. Pangatlo po, at ito, mahalaga na banggitin na rin kanina, bawagin po yung stigma at diskriminasyon sa mga taong may mental health concerns sa pamamagitan lalo na ng mga on-campus, so trabaho po talaga ito ng Youth for Mental Health Coalition, yung on-campus at saka workplace-based na mga mental health program. So, sa una po dito yung panawagan sa mga employers natin mag-provide ng mental health conducive work environment, panawagan po sa ating mga HMOs na i-cover din ang mental health. Ayun, yun nga yung tatanong ko, Senator Risa, kung covered siya. So, at para gawing mas abot kaya, mahalagang panawagan po sa PhilHealth. PhilHealth talaga. Nagsasagan po, yung mga cases na kina-cover nila, gawing maganda yung case rates para hindi lang po yung acute mental health cases na nangangailangan ng confinement ay makover. So kasama na po yung sinabi yung konsulta sa mga mental health professionals at saka yung gamot mismo. And last but not least po, excited na nga po tayo ulit na papasok sa budget debate. Sisiguraduhin po namin na kapartner ng PhilHealth ay maglaan po kami sa Kongreso ng sapat na budget taon-taon para maipatupad ng ganap at maayos ng DOH ang batas na ito. Ayun, napakagandang batas ka, Ellie. Yung sinabi mo, Senator Risa, na parang ikakapacitate yung mga barangay health workers. Tingin ko napakahalaga nun. Kasi talagang sila yung dinudulugan na sa unang pagkakataon ng ating mga kababayan. Frontliners at dito ba, VP Lenny, sila po yung institutional memory ng health status ng komunidad. Sila po talaga yung may personal na relasyon sa bawat pamilya, household, mamamayan, at talagang first responders kahit pa sa panahon ng disaster. So ito, Senator Risa, ang paraan ng pagkakapacitate nila, bibigyan sila ng mga trainings. Yes po. Mayroon pong magandang pinagmodela na programa yung
UP College of Medicine, UPCH, na step ladder training and accreditation program. So imagine po, yung mga BHW natin na at least 5 taon nang nagsiservisyo at karamihan po ganon, yung iba talagang hanggang pastor, senior years ay nagsiservisyo pa rin. Yung minimum na nagserbisyo na ng 5 taon, makakatanggap ng Certificate of Community Health Worker. Yung kulang pa sila 5 taon, basta dadaan sa accreditation ng DOH, bigyan ng certificate. Kapag gusto pa po nila maging kumadrona, pwede po silang dumaan sa training ng DOH at mag-qualify maging midwife. Yung gusto kong magsanay bilang nurse, dadaan din sa training ng DOH, kukuha at kung pumasa sa certification ay makakatanggap ng dokumento bilang certified na nurse. At ganda yung gusto pang magsanay bilang doktor, dadaan po sa ganyang pagsasanay ng DOH, kukuha ng board exam at syempre pag nakatasa, nasi-certify po bilang doktor. Yun, Senator Risa, yun ongoing na yung ganyang programa? At alam na kaya ng ating mga BHW na may ganyan silang parang opportunity? Salamat na itanong niyo, VP Lenny. Kasi dahil din dun sa isa pang panukalang batas namin, yung Bibong BHW Bill, ay talagang ikinakalat yung impormasyon na bukod dun sa pagtaas at pagiging pantay ng mga benepisyo at saka compensation ng BHW, yung step ladder training and accreditation program, at kahit dito sa pinag-usapan natin mental health law, ay talagang ipinaaalam po sa mga BHW na kanilang ma-access. Kasi napakaganda niya. Lalong i-up yung capacities nila sa mental health man o sa sinusulong nating universal healthcare system dito sa Pilipinas para lalo po silang higit na maging mahusay sa kakambal na nung kanilang pagiging laan talaga yung buong pagkatao nila sa pag-alaga sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Sa kanila, Senator Risa, siguro pag nangyari na talaga to, yung accessibility ng ating mga kababayan sa health services, parang ma-ensure na. Kasi nandun na lang sa kanila, yung kanilang lalapitan. Meron din kasing impresyon na pagpupunta ka sa klinik ng doktor, kailangan mo na malaking pera. Kaya yung iba, naghihintay lang sila ng mga medical mission. Minsan yung medical mission once a year, tas wala namang follow-up. Kaya napakahirap talaga. Napakahirap po, VP Lenny. Alam po natin yung mga medical mission at dental mission. Ito po ay stopgap measures na pinagkakaloob na lang ng ating mga magigiting na doktor at nurse at midwife, PHW. Pero yung sinusulong talaga natin sa universal healthcare, na primary healthcare talaga ang isang pangunahing prinsipyo, ay yung pag-institutionalize nitong mga serbisyo at itong mga mga health service providers natin. Kaya importante talaga habang sinusulong natin yung ganitong mga batas, habang pinatataas yung capacities ng mga health service providers natin, kasama yung mga mental health service providers, ay buti sumasabay, nagpaparala yung efforts ng DOH na ayusin yung service delivery network nila mula sa pinaka community-based na barangay health station o rural health unit, pataas sa kanilang mga regional, provincial, tertiary level hospitals, pataas sa pinaka specialty hospitals, para kung nasa saan yung mga mamamayan natin, andun din po yung service delivery network, lalo na yung public health system natin, pwede nilang i-access, gaya ng sinasabi niyo. Ayun, napakaganda, Senator Risa. Sana mo, parang excited na tayo na sana mangyari na sa lalong madaling panahon, no? Oo po, talaga. Apo. Pero dito po, no, ang maganda rin dito, magkaroon po ng access talaga yung mga mahihirap nating kababayan. Siguro magkaroon din po ng impormasyon, Madam Senator, na wag pong ikahihiya. Kasi, di ba, kadalasan kapag parang may problema kang, di ba, naku, baliw na ito, iba agad masyadong malala agad. Di ba, iba po yung nagiging perception po, no, ng ating mga kababayan. Parang hindi po masyado pabukas yung mga Pilipino dito po sa isyong punto. Sa mental health. Matagal po at malalim bunutin yung stigma at diskriminasyon, yung pagkahiya natin, di ba, tinatago natin, hindi natin pinag-uusapan. Pero gaya ng sinasabi nyo kanina,
At ito, panawagan ng Youth for Mental Health Coalition, there's no health without mental health. Totoo. Kabuuan Totoo. po, yung mental health natin po, bahagi ng kabuuang kalusugan at kagalingan o well-being natin. Yung sinasabi po ni VP Lenny kanina, ano naman ang pagkakaiba ng paghingi ng tulong ng isang psychologist o psychiatrist tulad kapag nagkukonsulta tayo sa cardiologist o kaya sa pulmonary specialist o lalo na sa general practitioners, yung mga family doctors natin, internal med. So, dapat sana ay matigil na yung mga pinaka-extreme na horror stories na pinakandado sa kinukulong sa kwarto, Diyos ko sa hawla. Kami Senator Risa, meron kaming partner na LGU, yun sa San Remigio, Cebu. Ito ay yung parang mystery sa amin kasi sobrang dami ng mental health patients doon. At after Yolanda, parang na-shock yung mga funders na pumunta doon kasi marami yung ganyan, yung nakakadena, yung kanilang anak o kapatid nakakadena sa bahay, dinadala-dala ng pagkain, maraming ganyan. Kaya meron kaming proyekto ngayon with LGU San Remigio na mag-build ng isang mental health facility doon para yung services, saka yung mga ganyan na walang mapupuntahan, meron siyang pwede lang tirhan. Kasi sobrang dami talaga, marami yung PWDs, kaya dinala din namin yung isang partner namin, yung Physicians for Peace, para tingnan talaga ano ba yung dahilan nito at mabigyan ka agad ng tulong. Hindi lang yung mga stress ng pang-araw-araw, pero lalo na yung ganyan mga traumatic events, mga disasters, talagang natutraumatize sa mga tao. Minsan pati yung first responders, yung mga health service providers, kailangan din i-process, i-debrief at hilunin din. Sa dami ng na-absorb. Kailangan sana kilalanin ng DOH yung mga tinatayo yung mga mental health service institutions sa lokal. Kailangan talaga ma-localize yung pagpapatupad ng ganitong mga programa kasi sa datos talaga at ng bansa natin, overwhelming majority ng mga taong may mental health concerns ay pinaka makikinabang sa community-based outpatient kasi services. Accessible, di ba? Hindi pa yung institutionalization sa mga mahalagang institusyon natin tulad ng National Center for Mental Health, pero yung community-based talaga at yung outpatient mahalaga services. talaga yun. Napakahalaga. Siguro ma'am, maganda rin mabigyan po ng training, no? Yung mga barangay officials kung paano pag-handle dito po sa mga kasong mental case. Kasi baka iba ho yung kanilang pagtrato ay kung wala doon health worker, baka mas talong lumala ang sitwasyon. Totoo. Kaya talaga yung capacity building napakahalaga. Opo, at susi talaga yung mga ganyang mulat na local government units at local government officials. Talagang napakahalagang partner ng mga pamilya, mga komunidad, at yung mga mental health advocates. So bukod po sa pondo ng Kongreso, sana magkaroon po ng, di ba galing po kayo dati sa PhilHealth, yung magkaroon po sila ng dalawang taon sa board may bawat may parang package po, no, sa PhilHealth, yung kung ano pa yung problema po sa mental health. Meron po. Bagamat sa ngayon, yung cases na kino-cover nila na may case rates ay yung mga nangangailangan, mga acute cases na nangangailangan ng confinement. So, syempre, kahit noon ay may sinusulong yung PhilHealth na primary health care para din sa outpatient services, makakover sila ng konsulta, gamot at saka mga lab exams. So yun din po yung tanawagan nitong Mental Health Act, mas makover din nila yung iba't ibang mental health cases para sa mga miyembro nila, mga kababayan natin. Saka ano yung Senator Risa, sana hindi lang yung acute. Kasi para hindi na sana lumala. Pag umpisa pa lang, meron ng intervention. Medical check-up consultation pa lang siguro, dapat pwede nang gano'n. Saka ito kasi, Kaeli, may mga gamot talagang kailangang inumin. Pag mahirap, paano siya bibili? Ako, naggastos po dyan, ma'am, yung therapy and medicine. Totoo. Mahal talaga. Mahal pa talaga yung medisina. At yung isang maganda dito sa Mental Health Act, kino-cover hindi lang yung medical therapy, yung medicine-based, pero yung complementary or integrative at alternative paths to mental health. Para kung ano yung ma-diagnose ng service user o pasyente kasama ng doktor niya na ganitong klaseng therapy or ganitong kombinasyon ng iba't ibang therapy kasama o hindi kasama yung gamot,
ay hari nawa over time mas ma-cover din. Lalo na kung gamot kasi napakamahal. Ayun. Opo. Okay, so magandang balita po yan. No? Pero ma'am, dyan sa inyong pong komite ni Senator JB, Okay. yung sa Universal Health Bill, kumusta ho? Kasi Yun. yan po ang pinakaabangan din. Kasi Yes. pag nangyari po yan, covered na lahat ng sakit totoo. At lahat ng Pilipino pa pwede na pong mabilis po may access po no, sa pagpapagamot. Opo. At ang maganda po doon sa Universal Healthcare Bill na isang pangunahing author ay si Chair JB din. At meron din po akong companion bill na pang-complement dyan. Ay nakabatay talaga siya sa template ng World Health Organization ng isang universal healthcare system nakatayo talaga sa 6 na haligi. So, ilan doon yung legislation, yung governance o sa ilalim ng DOH, yung health financing na pinag-uusapan natin sa PhilHealth, health promotion, yung human resources o health service providers, at yung service delivery network mismo, yung buong infrastruktura ng DOH. So kapag naipasa na nga po yung Universal Healthcare Bill na iyan, tama yung sinasabi nyo na mas tatahi o mas maihahabi altogether itong mga mga batas, mga piecemeal na batas, mga companion measures na pinag-uusapan natin para sa isang mas integrated na system. Hindi lang across pillars, pero across levels of government, mula sa grassroots, sa komunidad, pataas sa pambansa. Opo. Okay, so mapapasa ho kaya ngayong taon yan? Yung Ay, yan po ng talaga, system. sinusulong ni Chair Judy at tinutulungan talaga naming mga co-authors siya. Kasi mas maganda po yan. Automatic, parang lahat na po ng Pilipino may access na ho, di ba? No po, ganun po yung isang prinsipyo ng Universal Healthcare Bill. So yung access sa kalusugan sa lahat ng mamamayan sa less or least cost sa kanila. Opo. Ayun. Okay, so at least talagang naging mabunga po yung ating panayam ngayon at siguro maunawaan din po natin mga kababayan. So IRR na lang po aantayin natin at tuloy na pong may patutupad itong batas na ito. Yes. Okay. Ayun, So, yung hihintayin natin ka Ellie. Apo, Senator, salamat po sa inyong oras dito po sa RMN sa B. Servicium Leni. Maraming salamat, Senator Salamat din Risa. po, Ka Ellie. Salamat, Sabi VP Lenny. Mabuhay ang Servisyo, Lenny. Apo.